wala bang way, Sir Dens, ang agency para ma-detect client nila na maayos na amo o background check o tanggap lang sila ng tanggap basta may pambayad, kawawa mga. Ang nangyayari lang diyan, Oscar, 'no, pagkakaalam ko, pagka merong ganitong case, nare-record yung mga, excuse me, nare-record yung mga ano, yung mga amo, yung mga employer na na nangmamaltrato nga ng katulong nila, and then nare-record 'yan and nalalagay sila sa blacklist. Ano ibig sabihin ng blacklist? Sila yung mga Arabo o sila yung mga employer na hindi na pwedeng kumuha o hindi na makakakuha ng kadama na Pilipino. Pero makakakuha pa rin sila ng ibang ng ibang kadama pero hindi na Pilipino, ibang lahi naman. Tapos sa tanong mo naman na kung may monitor ba, unfortunate unfortunately, yun lang yung magagawa. Yun lang yung kayang gawin ng ano ng hindi naman natin pwedeng i-ano yan eh. Parang puwersahin sila na kasi parang sinasabi mo yung ano na eh, mag-undergo ng mga excuse me. Mag-undergo ng mga psychological test or psychological evaluation kung okay ba, kung maayos ba silang tao na magiging na kukuha ng katulong. Wala namang batas yata sa kanila eh na nag-uutos eh na kapag kayo kukuha ng. So hindi saklaw ng kahit na siguro ng ano ng Saudi Arabia, ng gobyerno ng Saudi Arabia, hindi yan saklaw. So wala talagang ano makapagsasabi. Yun lang yung sinabi ko sa iyo na kapag once na nagkaroon ng problema, ire-record yung pangalan ng employer na yun and then yung employer mabablacklist yun. Hindi na sila pwede kumuha ng kadama na Pilipino. Kaya ang ginagawa ng iba, ang style naman ng iba na kagaya nung ano, nung amo ni Mesyang. Yung amo ni Mesyang, 2 beses na pala yan na blacklist. No? Ang ginawa ng amo ni Mesyang para makakuha ng mga kadama, ginagamit nila yung mga kamag-anak nila na good record. And then, kapag nakakuha na yung kamag-anak nila, tsaka naman sila magbabayad para mapunta sa kanila yung ano. Kumbaga parang bridge lang yung kamag-anak nila para makakuha sila ng kadama kahit na blacklist sila. Gano'n naman ang ginagawa ng mga yan.